cement industry, for example, yung produkto niya, in the production cost of cement, for example, makita natin kung paano nag-uugnayan ng mga industries. Saan kami nagdidebate na akala mo marunong kami lahat. Hindi po. Gawa ng kaparaanan yung mga ibang natin, kababayan natin, magsamantala. Meron po tayong konting pagkain na nandyan sa inyong harapan. Kung gusto po ninyong kumain, ako po, hindi ako nakakakain pagka ako'y nag-undertake ng meeting. Kaya lang nakalimutan po ng aking mga assistants yung hopya. Yung hopya lang kasi ang kinakain ko pagka ganito. Mas madali yun habang nakikinig ako sa inyo. Doon po sa priority legislative agenda, napakahirap. It's very hard to debate with you. I can see the individual and collective validities of all this. Tama naman po lahat yun. Pero ang gusto ko lang malaman, dahil the Department of Trade and Industry is the body that coordinates and synchronizes the efforts of all industries. Dapat magkakaugnay kasi walang isang ahensya na may kinalaman sa pagpapalawak ng ating ekonomiya ang dapat maiwan. Kung merong mga ibang agencies na tumututok sa ating mga industries, either trade or goods, na medyo hindi nakatugma doon sa ating layunin, imbes na nakakatulong, baka nakakasira pa yun. So, ang gusto namin malaman, initially, kung paano nagko-coordinate ang mga agencies na may kinalaman sa pagpapalaganap ng ating trade, commerce, at yung mga industries themselves. Halimbawa, will you be able to tell us initially ano-ano yung mga industries that influence each other? Ibig sabihin, isang industry ito ay nakatutulong sa ibang industries and so on and so forth. Pabalik at papunta. I'm talking about a scenario where we are able to present an input-output table. Kasi po, halimbawa, ang cement industry, for example, yung produkto niya, it influences the growth of the construction industry. The construction industry, in return, influences several others. Transport, kasi kung wala namang infrastructure, paano? So our ability to pinpoint which industries influence the other and to what extent, para makita natin. For example, I think our economy is so small compared to others like the United States. The US probably, alam po niyo yung pinag-uusapan natin kasi kabisado niyo naman ito. Sa laki ng Amerika, yung industry siguro, yung input-output table nila is about 2,000 plus by 2,000 plus. Sa atin siguro, it's only 10% of that. 200 by 200 or a little bit more. Meron ba tayong ganun para makita natin kung paano nag-uugnayan ng mga industries? From one industry to another. Kasi if we are able to determine that, malalaman natin, dapat suportahan natin ito. Kasi it influences more industries than the other. Hindi ba? Hindi ko naman sinasabing iwanan natin yung least industry that influences the others. Tulungan din natin yon para maging active din siya and the total spectrum. Sabi nga natin, yung shipbuilding will influence yung mangingisda natin. Yung gumagawa ng pataba influences our farming industry. Yung farming influences several others. Kung sana kung meron tayong ganon, halimbawa sabi po ng ating Secretary of Finance, ang atin pong budget 2026 is 6.7 trillion pesos, if I am correct. Tama po ba? 2026 is 6.7 trillion pesos. Tama po?
At sabi po niya, in order for us to achieve that, our economy should grow at least 7.5%. So, malaki po ang may tutulong ng Department of Industry. Kayo po ang magsasakit para ma-achieve natin ang 7.5%. Sa aking palagay, are we able to achieve that at any time, Yusek Jepti? Nakarating na ba tayo sa 7.5 at one time or another? Terms of GDP growth, of course, 6%. Wala pa sa 7.5. I could not recall of any figure. Yes, I think so. So sabi niya, kasi tinanong ko sa kanya, 6.7 trillion pesos is how much of that in terms of GDP? Sabi niya, it's something like 22% of the GDP. So pag kinuwenta po ninyo 22% niyan, that will be about 30 trillion pesos. So paano natin makakamit yung output na 30 trillion pesos? Sabi niya, well, we should grow as much as possible by no less than 7.5%. So yung salita niya na yun is directed to the Department of Trade and Industry. Kayo po ang ano niyan, kayo ang gagawa ng paraan, hindi ba? Either domestic o international trade na binanggit kanina na Yusek Jepti. Pagtulong-tulungan po ninyo yan. So that will be 7.5%. Is it achievable? Kasi kablan, malungkot ka. Sumagot ka. Mr. Chair, tumitingin po ako sa aming mga bossing si Yusek Heptit saka si Yusek Alan Tayona po. Well, as to the question, Mr. Chair, if it is achievable, of course, it is achievable, but it requires a lot of efforts and, of course, cooperation. In terms of performance, of course, we can say that as far as GDP growth rate, for example, if you are going to benchmark our performance with other countries, not only in the region but other countries, then we can say that we are doing well. In fact, in Southeast Asia, we're the second largest ASEAN member state with a high growth rate, GDP. And there was even a time that we were number one. And if you are going to check the growth rate of other countries in other parts of the world, then you will see that they have to contend with 1% growth rate or even below 1%. So that's why the GDP growth rate indicates the extent of economic activities happening in the country. Because the higher the growth rate, that means that there are many business activities, many economic activities are happening. Now, I mentioned, Mr. Chair, that it is achievable because if you will check on the growth rate of some subsectors, for example, like manufacturing, you will see that there are subsectors that would even have double-digit growth rate. So that means that depending on, of course, the capabilities and the capacity of the market to absorb the growth, then I think that can be done, Mr. Chair. Yes, that is correct. Kaya babalik uli ako dun sa una kong tinanong sa inyo kung meron tayong input-output table. Kasi doon lang natin ma-measure kung kakayanin natin. How much the services can influence the manufacturing sector and vice versa. Kung meron tayo noon, we will have the fighting chance na kayang-kaya natin ito. 7.5, nakikita ko, 8.1 pa nga nakikita ko rito eh. Because we are able to present the entire picture. Otherwise, kung ako si Secretary Roque, nung ginagawa natin yung NEP, huwag mo namang ilalagay sa 6.7, masyado ka namang kaming pahihirapan mo dyan eh. Ngayon mo na lang 6.4 muna, di ba? Eh, hindi, 6.7 nga nalagay ito. Kaya makikita po ninyo, 6.7 trillion pesos. Natatawa si Sir eh. Napapangiti. Okay, pag tinanong natin, magkano naman ang ating projected revenue? Eh, buong pagmamalaki, sinabi niya, 5 trillion, ganyan yata. O di 1.7 kagad ang deficit natin, hindi ba? Eh, ito yung problema eh. Alam ko po na ang trade
And industry talagang, nakita ko yung presentation, very comprehensive. Alam nyo yung pupuntahan, alam natin ang direction natin. Alam natin kung paano natin gagawin. But there are setbacks here. Kagaya ng sinasabi mo, tatanungin natin mamaya, what are your initial challenges, for example? Ito, recently enacted measures. Tinatanong nga ni Senator Ligarda, ano-ano yung mga challenges na. These are very important. One best example there, itong sinabi mo kaninang vaporized nicotine and non-nicotine products. Alam niyo, doon sa batas pa lang, nagkakaroon na ng iringan doon. There's a friction there. Merong nagsasabi, dapat sa FDA ang implementing agency should be FDA because we see the product as a health product. Di ba? Tama naman yung kanilang pananaw din. Sabi naman ni Yusek Jeff, hindi. Tingnan ko niya sa mas malawak na lens natin. It's treated as a product. So, sinong masusunod ngayon? Alam niyo yung nangyari doon sa... Nag-attend pa ako noon eh. Ang gulo-gulo namin. Akalain mong makarating ako ng Panama dahil merong... ano ba yun? Convention yata yun. Nandun ka ba? It's called WHO. It's HCTP yata. So, FCTC. It's Framework Convention on Tobacco Control. ACPC, doon sa pangalan pa lang, ayaw ko na sanang pumunta eh. Because it's all about tobacco control. Ba't ako pupunta dyan? Ang ginawa nating batas, napakalinaw. Regulation. Sabi naman ng mga ibang kasama, sir, kailangan kang pumunta kasi ilaban natin na regulation tayo. I mean, we need to protect our national policy. Sige, gano'n. Talaga palang tobacco control ang direction nila doon. Ano gagawin namin? I am a legislator. Kasama ako doon sa nag-enact ng batas na to. So, nilaban namin. Nagtagumpay naman kami. Ngayon, pagdating namin dito, sinabi nila, ginulo ni Marcoleta ang paano kung gugulo? Pinaglalaban nga natin ang ating regulation tayo is not, hindi tayo total control. Kasi doon sa objectives ng batas while we consider our the health and welfare of our people, let us not forget the general clause na nakalagay doon. Kailangan balansehin natin yon. So ito lang, malaking usapin. Talaga pong maraming challenges, di ba? Yun lamang halimbawa, itong trade deficit na diniscuss mo, Yusek, maganda yung ano natin sa services, kagaya ng nakita ko. Pero yung gains natin sa services, parang kinain yung output natin sa goods, di ba? These are major challenges. Hindi ko alam kung tama yung... Kasi lumilitaw nga naman yung FTAs natin. Bakit daming FTAs ng Singapore? 34 yata, tayo 11 lang. Nakita ko sa presentation mo. So is the number of FTAs a determinant in the pursuit of trade? Maaari din. So saan tayo nagkukulang, di ba? I do not pretend here as an expert. Ako po ay isa siguro sa pinakawalang nalalaman tungkol sa, at kayo po ang aking kinukonsider na experts dito. Tama naman yun because later on you will be able to guide the committee in our deliberations. Huwag nyo kami pababayaan na kung saan kami nagdidebate na akala mo marunong kami lahat. Hindi po. You are supposed to be here and guide us para mas maganda po yung baka po napupunta na kami sa kanal, hindi pa kayo kumikibo. Yun po yung gusto naming direction. So, any comment from us? Yes, maybe just a quick comment, Mr. Chair. Tama po kayo, yung trading goods talaga na aspect very challenging. Ang laki ng deficit natin and it grows continuously. Yung biggest contributors po nung deficit na yon, if you will break down, ito po yung mga fuel lubricants,
and also transportation. So that's why when it comes to what you mentioned, Mr. Chair, kung ano yung mga sector na critical that affects other industries, siyempre I can mention yung power. And when you talk of power, kasama na po dyan yung mga fuels, oils, lubricants, among others. Of course, yung transport and logistics, kasi kung minsan yung cost talaga mahal. In fact, may maririnig ka ring mga comments sa ibang mga stakeholders na sabi nila mas mura pa mag-transport ng goods nila from Mindanao to other countries kaysa from Mindanao to Manila. Yung mga ganong hinaing po. Of course, storage din, Mr. Chair, very important. Kasi marami rin tayong mga goods na napuproduce. Pero yun nga, kung minsan yung iba, kung hindi na store properly, then of course, masasayang lang. Tama po kayo. Mabuti nabanggit mo yan. Dalawa binanggit mo na napaka-importante. Power and storage. Yes No? po, yes po. Tingnan nyo, kung halimbawa sinama ninyo dun sa listahan nyo, priority legislative agenda, kaman lang pinick up ninyo yung aking intention na mag-file ng bill. Minail ko na yung bill Alisin natin yung 12% VAT sa elektrisidad. Alam niyo po kung bakit? Inconsistent po kasi yung VAT doon sa declared policy ng EPIRA. Yung EPIRA po kasi to ensure the quality, reliability, security, and affordability of electric power. Ang ganda pa nung isa paano yung pagkakasabi? Sabi niya, to ensure transparent and reasonable rates, reasonable prices of electricity in a regime of free and fair competition and public accountability to achieve greater operational and economic efficiency and enhance the competitiveness of Philippine products in the global market. Napakaganda. Napakagandang makikipagdebate ba sa totoo naman yun The competitiveness of Philippine products. Yun. Dapat na mangyari para yung yung export natin, hindi lang yun lang puro raw materials natin. Kailangan naman yung produktong magagaling, competitive. Yun ang gusto mong mangyari, Yusek Jeffrey, di ba? Ilang porsyento in the production cost of cement, for example? 70% po yung power. Anta. Gumawa ka na. Sabi mo kanina, storage. Cold storage. Production cost po, gumawa po kayo ng ice plant, 60% po kuryente. Pero alisin nyo yung VAT sa kuryente, bababa po yan. Immediately bababa. Diyan po natin ma-harness yung ating mga negosyo na magaganda. O baka mga mamaya 9.2% ang ating GDP, sir. Di ba? Wala ka ng problema ngayon. Isama mo yung bill ko, hindi yung kung ano-anong bill ang sinama mo rito. Yes, Mr. Chair. Without jury. Pero maganda talaga yung tinarget mo. Wala akong problema doon. Ang problema ko lang, isama mo yun sa akin. Di ba? Isa pa yung storage. Makipag-coordinate kayo doon sa isang natin. Palagay ko meron din akong yung bill, yung palakasin natin yung capability ng TICT na yung Philippine Philippine Space Agency yata. Ang galing nila, no? Nadi-detect daw yung ano bang itatanim natin for every period, season. Nakikita nila ano yung darating na bagyo, ano yung ganyan. Tama naman yun because na-anticipate natin. Napiprevent natin. Alam niya kung anong dapat na itanim sa season na to. Ito, wag kang magtatanim, darating ang bagyo. Ganito. Ang nakalimutan niya lang, dapat sana, alam niya rin kung anong storage, anong warehouse pinagtataguan ng mga sibuyas. Para sa yun, para wag na mahirapan yung NBI kung alam mo kapag kasi malapit ng anihin yung mga sibuyas. Dito gumagawa ng kaparaanan yung mga ibang natin, kababayan natin, magsamantala na manipulate nila yung supply pero kung may capacity tayo na yun na makita natin kung saan ang mga nagtatagong sibuyas sa mga o kaya bigas. O kaya kung saan nila tinatago yung mga perang nakulimbat ng mga pinag-uusapan namin dito. Ng mga bangko, di ba? Yung galing sa flood control.
Wala namang mga ghost projects sa DTI, di ba? Yung mga timbangan nyo, totoong-totoo. Nakita ko yung mga timbangan. Problema lang, yung mga LGUs, hindi naman nila sinusunod yung mga kondisyon na nila, di ba, nilatag natin. Nakikinig po ako sa presentation nyo. Hindi po kayo kumakain. Ma'am, meron kang gusto idagdag kasi po nakangiti kayo. Sir, wala po. Medyo na-amaze lang po ako that you're very, very sharp. You remember all the numbers that has been presented. I'm impressed actually. Hindi na, nagkukumari lang ako na... Pero, alam po niyo, talagang interesado ako. Kasi po, ang trade and industry talaga ang magdadala. Sa totoo lang. Kailangan nga dapat nga kayong pinakamalaki ang ano eh. Isip-isipin mong pupunta si Yusek Jepti sa Chile. Alam mo gaano kalayo yun? 2 araw siyang naglalakbay. Pagkatapos 2 oras lang ang kanyang meeting. Kaya nga sa kalalakad niya, nakita niya yung Marcoleta Street. Nagtaka pa siya. So, any more comment from the participants? Yes, ma'am. Good afternoon, Mr. Chair, and good afternoon to my colleagues. Doon po sa unang tanong ni Mr. Chair, kung papaano ba dahil itong trade and industry ay hindi ito trabaho lang ng isang ahensya. So paano ba natin ito ginagawa na ma-involve yung other agencies and in fact the other private sector? Sa area naman po, sir, ng ating MSME development, meron po tayong tinatawag na MSMED Council, or ito yung Micro, Small, and Medium Development Council. And this is chaired by the Secretary of Trade and Industry. Ang vice chair po natin ay taga-private sector. Kasama natin dito ang lahat ng mga agencies na involved sa MSME development, plus meron po tayong representatives coming from the private sector. Represented po ang Mindanao, ang Luzon, at saka yung Visayas, and meron din tayong representative galing sa youth at saka sa women. So ang ating MSMED Council po, ito po ay isang council na sila yung gumagawa ng mga polisiya regarding the MSME development. So dyan pa lang sa national, meron na tayong collaboration sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. At hindi lang po nagtatapos dyan, kung hindi, meron din tayong tinatawag natin na Regional SMED Council. So napupunta din po ito sa region. So ginagawa din po nila, ang organization doon ay it mirrors also the organization sa national. So yung ating mga regional offices na mga ganitong mga opisina, at saka yung mga private sector, even the academe, Chamber of Commerce and Industry, nandoon po sila, and they do that part in the region and also po nasa probinsya. So makikita po natin na meron po tayong institutional network na ginagawa upang itong mga usapin na regarding sa micro, small, and medium enterprise sector na that really constitutes 99.63% of all the registered enterprises in the region and creating 62% of the jobs natin dito sa ating bansa ay napag-uusapan po talaga down the line. And this is even raised to the Regional Development Council. So yun po ang ginagawa ng Department of Trade and Industry para ma-involve naman lahat ang ating mga agencies, kasi sa totoo lang po, hindi po talaga ito kaya ng isang ahensya lang. Even our private sector, the local government units, including the academe, dapat po makilahok po sila dito. Yun lang po, sir. Salamat po sa inyong sagot. At totoo po yan, walang makikipagdebate sa inyo dyan. Hindi po magagawa ng isang ahensya lang yan. Ang ikasusulong, ikapagtatagumpay po ng mga layunin natin bilang isang bansa, talagang nasa pagtutulungan talaga. Yung convergence po ng mga agencies, nabanggit po ninyo ang mga tumutulong ng mga stakeholders, dapat mapalakas din po yung feedback mechanism. Kasi doon lamang po yung paraan para makita po ninyo kung gaano ang nagagawa ng bawat isa at nasusolusyonan ang problema kung meron man, pagka consistent, regular yung feedback mechanism.
Siguro may mungkahi natin na yung pagpapalakas po kasi hindi naman mangyayari kung kulang-kulang ang budget ninyo eh. Kahapon po, nagpunta sa akin ng isang ahensya, hindi ko na lang sasabihin, nakakaawa nga po. Sabi niya, magkano ba ako yung nakatalaga dyan sa, pwede ko na sabihin din siguro, dahil sa mahalata nyo rin kung sino yung sinasabi ko. Nagko-complain sila dun sa Action Fund. Ito po yung pantulong sa mga distressed OFW. Na kailangan, pag naapi naman talaga yung ating mga OFWs, talagang hindi pwedeng hindi ka sumaklolo. Agaran po yun eh. Ang Action Fund po is only 1.2 billion. Sabi po nila, talagang kulang-kulang po talaga eh. Samantalang kung titingnan mo nga naman, sipin ninyo. Doon lang sa Department of Public Works na aming hinihimay na mabuti. Kaya ang sabi namin, yung sistema kasi dapat ayusin natin. Sipin nyo naman, DPWH budget pa lang. Kaya kunyari, ito yung ceiling nila. Ano? Meron silang allocable. Kung nasusubaybayan yung ginagawa namin, may allocable. Kasi ang budget nagsisimula sa House of Representatives. So yung mga representatives, meron daw allocable. Mind-boggling yung figure. So ito lang ang ceiling. Ito lang ang kailangan natin eh. Kanina sinabi ko sa inyo, bakit 6.7 trillion? Kung hindi naman pala natin kakayanin, suportahin doon sa ating potential gross revenue na makukuha. Tingnan niyo, ito lang ang ceiling. DPWH, maglalagay ng allocable amount para sa members ng House of Representatives. Pagkatapos, over and above the allocable amount, meron siyang leadership. Pagkatapos ng leadership, merong ang program. Katapos-tapusan may BICAM. Nako, lilitaw lahat. Alam po niyo kung magkano ang lilitaw na additional mula doon sa ceiling? 1 trillion pesos. Oh. Ase Kablan, 6.7 trillion ang budget mo for next year. Lalagyan mo ng allocable amount and so on and so forth na 1 trillion. Ilang porsyento ang 1 trillion sa 6.7 trillion? Mr. Chair, I think mga 15%. 15%. Isip-isipin mo, hindi kailangan. Kumbaga sa tao, taba yun eh. Taba. Hindi mo kailangan yun. Mamamatay ka sa taba. Hindi pa. Pero ilalagay. Yun ang sistemang mali. Bakit hindi mo ilagay yung taba na yun doon sa kulang-kulang na budget ng mga ahensyang katulad ng DTI? Di ba? Yun ang sinasabi ko. Kaya lahat po tayo pagsikapan natin. So, I think I have to thank everyone for not only for the very comprehensive. Mr. Chair, Ay, teka muna, nag-log in na si Senator Legarda. Yes, ma'am. Are you still there? Mr. Chair, while we're waiting for Senator Legarda, may we solicit the assistance of the chair to help us have a higher budget po for 2026. The DTI's budget is one of the lowest budgets for a department level office, Mr. Chair. For DTI OSEC, our budget is just 6.9 billion pesos. Together with our attached agencies, that goes to less than 10 billion. Together with our attached GOCCs and corporations, that's just up to 12 billion, Mr. Chair. We submitted something less than 20 billion, but we were only given about half, Mr. Chair. So we would seek the assistance of the good chairman to help us. If funds will be realigned, may we get a little boost for some of our programs, particularly on our trade fairs, as well as in enforcing our fair trade laws, Mr. Chair. Baka naman nakita ng DPCC kasi yung inyong mga GOCCs kumikita naman. Mr. Chair, the proceeds of the GOCCs, they do not revert back to the DTI. Unfortunately, a big chunk goes to the National Treasury, Mr. Chair. Magkano yung napupunta sa inyo? None, Mr. Wala. Chair.
O sige, sabihin natin kay Senator Gatchalian sa yung Finance, di ba, Committee Chairman para paabot natin sa kanya. Thank you. Thank you, Mr. Chair. So, is Senator Legarda already in? Nawala na. So, yun po. Anyway, her initial questions earlier intimated before us. Nakuha naman po natin. I think you should submit answers to her para po maibigay ko rin sa kanya. Ano po? So, kung wala na po kayong iba pang idadagdag, I think I have to thank you for your time, for the comprehensive presentation you did today. I believe those insights and knowledge imparted to us will guide us in our deliberations for our cohesive and coordinated meetings with other committees para po maayos po natin ang milang problema ng ating bansa. So with that, the chair is forced to adjourn the initial organizational meeting of this committee, and thank you very much.